Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Kuya Koy. Muling bumabalik si Kuya Koy para maibagi sa inyo ang ating mga ongoing na activities sa garden, maging ang mga projects na marahil ay makabigay din sa inyo ng konting inspirasyon para gawin ninyo yung inyong mga improvements sa inyong mga farm. Ito si Kuya Koy. Ang background ay yung mga tanim na sitaw. Ito ay for family consumption lang. Pero dahil sa sumusobra ay naibibenta din natin sa ating mga kapitbahay. At yung iba ay siyempre palubag loob sa ating mga manggagawa. At ang ating activity sa nakaraang 3 buwan ay yung pagtatanim ng kalabasa na binigay ng Department of Agriculture, Municipality of Daraga, yung Rosalinda variety. At ginawa natin yung ating usual na procedure sa land preparation, paglagay ng mga organic fertilizer, yung chicken dung, bago tinamnan ng kalabasa. At yung kalabasa ay pinatubo muna sa seedling tray para maayos yung pag-germinate at pagtubo. Maiwasan natin yung mga spoilage ng mga seeds dahil mahal to kung bibilhin natin. Ayan, nakatanim na. After a week, ayan na yung mga kalabasa. Mayroon ng konting paglago. At kalipas ng ilang linggo, approximately 3 weeks, ay ito na ang itsura. Ayan, may mga panggapang na nag-i-extend na sa paligid ng pinakang puno. Ayan. So malinis pa yung plots. Mayroon ding area na tinamnan ng kalabasan na mayroong plastic mouths. Yung dati natong tinamnan din ng kalabasa sa kaupo. So, nagkaroon ako ng crop rotation dito dahil sa nangihinayang ako dun sa mga plots. Kung titibagin ay dagdag trabaho na naman. Although, nagkaroon to ng konting setback kasi yung mga ugat ng mga puno sa paligid ay kumalat na. Kaya't yung mga tanim, habang lumalago ay nababansot naman. Mas talo nung mga naitanim dun sa newly cultivated na lupa. Kaya although yung early stage ng halaman ay napakaganda tulad nito, naglagay kami ng fertilizer at saka konting cultivation sa paligid, napakaganda ng early stage ng development ng halaman. Ito yung walang plastic mulch. After 3 weeks, yan na, nakikita na yung napakabilis na paglago ng halaman. At yan na, after a month, ito na, kumakalat na yung mga baging sa paligid, lumalapad na yung mga dahon. At yon, after 1.5 months ay nakakitaan na ng mga bunga hanggang sa maging 2 buwan ay mayroon ng mga naunang bunga na nalalapit ng i-harvest. Yan, nakikita yung size ng halaman o ng bunga ay talagang malalaki. Indikasyon na malusog yung halaman. Dito sa bahagi na walang plastic mulch at saka newly cultivated na lupa. Ayan, makikita nyo na bago tayo nag-harvest, ayan, may mga bunga, talaga makikitang napakalusog ng halaman. Wala kang makikita halos na damo na tumutubo sa paligid. Ayan, nakapag-harvest na tayo at maganda yung quality ng mga bunga pang mall. Ayan, pinakita ko pa yung aking sarili dyan na mayroong dalang 4 kilos na kalabasa at na-i-deliver na natin sa mall. Napakaganda nun, nakakaganda ng pakiramdam na meron tayong ganong quality bunga. At nagha-harvest din tayo ng cassava sa isang negosyante sa bayan. At yung kanyang order is 400 kilos of cassava per week. Sa tulong ng aking manggagawa ay natutugunan naman natin yung order ng ating kliyente. Subalit yung aking tanim ay halos 1 hektarya lang, kalahating hektarya lang, kaya hindi ko kayang isupply yung demand ng negosyante ng aking kliyente. Kaya so far, for the past month ay nakapag-supply ako, although paunti na ng paunti yung aking tanim. Pero napakaganda. Talagang first class yung quality ng mga fruit crops. Ito naman ay yung ginagawa namin na water impounding facility, yung rain collector, dahil mayroon akong ipinagawang function area dito
Mayroong mahabang bubong, and then sayang naman kung yung tubig na dadalo mahuhulog lang sa lupa, hindi natin makukolekta. So ideally, gumawa kami ng pond tulad nito. Bumili ako ng pond liner, yung plastic na design talaga sa mga pond or pool. And then yon, nang nailapat na namin dyan, sinecure namin yung paligid. Yan, tinakpan namin yan ng lupa sa paligid para hindi pasukin ng hangin. At nilagyan din niya ng plastic, ng chicken net, ng perimeter fence para hindi mapasok ng mga hayop at saka yung ilang mga bata na maaaring mahikayat na lumangoy at magsilbing pahamak sa kanilang kabuhayan, sa kanilang buhay. So yan, ang pagkatapos ng malakas na ulan, half full na yung ating rain pond collector. Ayan, yung ating water tender. Ayan. At ready na siyang kunan ng tubig para idilig sa ating halaman, o yung water impounding. Yan. At mayroon na rin ako nailagay dyan ng mga tilapia para hindi dumami yung mga kitikiti na itlog ng lamok. Yan. So ang tilapia ay mabisang control sa pagdami ng lamok sa mga contained water. Tulad ng ating ginawang water impounding. Ayan, so ito yung activities na ginagawa namin sa ngayon. Magko-cultivate kaming panibago para tamnan naman ng sili na ibinigay naman ng Department of Agriculture yung binhi. Kaya tuloy lang ang ating mga activities sa farm. Tanim lang ng tanim at gradually meron tayong mga improvement na necessary din, kailangan sa pag-mantinig ng mga halaman natin. At just to explain to you na yung ating mga ginagawang mga pagtatanim ay hindi lang dito nakatuon sa mga short-term crops. Itong mga short-term crops, purposely para mayroon tayong tinatawag na cash crop. Yung madali ang tanim, makakapag-produce ng kita or immediate income para naman matustusan natin yung pangangailangan sa ating taniman, tulad ng mga pataba, pestisidyo, at bayad din sa aking katulong, pangsahod sa aking katulong. Para habang hinihintay natin yung mga long-term crops, yung mga fruit-bearing trees, yung banana, tulad ng cassava, considered to be a long-term crop din kasi we have to wait about 7.5 months bago i-harvest. So yung mga period na yon, yung mga waiting period na yon, ay meron tayong cash crop, yung mga tulad nitong mga gulay na mapipitasan natin ng bunga. Para kapag naibenta natin ay meron tayong budget na magagamit sa ating maintenance, maging sa pasahod sa ating mga manggagawa. Kaya yan mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Alam kong ang ilan sa inyo ay nakakakuha ng mga idea sa ating mga ginagawa dito sa farm at nawa ay magsilbing inspiration itong ating ginagawa sa iba at maki-influence din tayo sa iba na we have really to fully cultivate and utilize our land. Kasi napakapangit naman sa ating mga Pilipino na tayo nakatira sa agricultural land, meron tayong mga binubuhisan na lupa, pero nakatiwangwang. Kinakailangan talagang mag-exert tayo ng extra effort para mapakinabangan yung lupa na minana natin o kaya na-acquire natin para maging produktibo at makapag-contribute tayo sa ating ekonomiya. Ayan. So, yan po si Kuya Koy. Maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe para makatulong kayo sa paglago ng ating channel. At the same time, makapag-inspire pa tayo ng mas maraming mga Pilipino na mahilig sa agriculture. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.